podcast. I'm Denise and I'm here with my co-host / delicious chefs. Ayan, so today's video, medyo gutom-friendly tayo because today, we are going to make a full Filipino breakfast meal habang pinag-uusapan ang SDG number 8! Pero teka, habang nagluluto tayo, pag-usapan din natin ang SDG 8, decent work and economic growth. Yes, because just like cooking breakfast, kailangan din ng balance, teamwork, at discarded. At same with economy and work. Tama ba, girls? Yes! But without further ado, let's begin! Isa pa. Alright, so spotlight muna tayo kay Chef Jelay dahil siya ang in charge sa pagluluto ng fried rice, aka the heart of every Filipino's breakfast. Ba yan? Nakaka-pressure naman to. Pero syempre lalagyan ko ng puso itong pagluluto para maging masarap. Ayan, set ko yung bawang. Okay, talagang excited na ako maluto. Gutom na ako. Oo nga din. Ang bango! Amoy success! Parang economy na lumalago! Oo nga, alam nyo, fried rice is like SDG 8. Lahat ng tira-tira, may silbi pa rin. Tapos kahit simple lang ingredients mo, wala nasasayang. Basta pag pinagtsatsagaan mo, nagiging valuable na siya. Tama. Honestly, ang galing na na. Para siyang workers rin, kahit na maliit yung role, kapag binigyan mo ng chance, naging productive at essential sa growth ng bansa. Tama, hindi pwedeng puro effort lang. Dapat may guidance at strategy, di ba? Tama. Alam mo, Jelay, yung fried rice mo, parang vision ng SDG number 8. Inclusive, fulfilling, at saka sustainable pa. Pero teka, ano ba talaga yung mga opportunities sa tourism? Sabi nila, mataas daw yung sahod din sa, sa pag-tourism ka at madaming work na nag-aantay sa'yo. I think so, maraming opportunities. Kasi, when you say tourism, sobrang lawak niya. Hindi lang siya isang job. Marami kang pwedeng maging job kapag graduate ka ng tourism or basta related sa tourism field. Yes, tourism field. Hindi ka lang pwede maging FA. Pwede ka rin sa barko, sa hotel, etc. So, I think marami talagang opportunities sa tourism. Pero wait lang, ano ba talaga yung SDG 8? And ano ba talaga yung meron doon? Ano ba yun? Parang siya, building a work kung saan lahat tayo pwedeng mag-work with dignity, may respect, at Ng decent work. Yes. Teka, paano naman ito makakatulong sa mga tourism students? Oo nga pala, tama. So kung SDG number 8, it's all about job opportunities. Pwede siyang makatulong sa tourism field, lalo na sa mga tourism student or newly graduates, di ba? Pwede silang magkaroon ng mga opportunities na work, ng fair and decent opportunities katulad ng sa hotels, travel agency, at saka sa airlines, di ba? Bukod sa makakatulong sa mga students, makakatulong din yun sa bansa natin kasi pwede yun makatulong para sa economic growth natin, di ba? Tama. Okay na ba yan? Hindi na ba? Teka, di ba kami next na natin yung hotdog? Sige, tara na! Love it. So, ayan. Mag-proceed tayo dito sa pagluluto ng hotdog tsaka ng tuyo. Go kaye. Ako na sa hotdog, girls. Sige. Nalagay mo na yung matita. Iba yung luto ka na. Ayan. Init dito, Kaya kailangan focus mode talaga muna. Sige. Ayan. Parang trabaho lang din to. Kailangan ng skills para, di masinunog. Alam mo, nice one analogy kayo. Kasi SDG 8 promotes sustainable growth. So, ibig sabihin nun, habang lumalago yung bansa natin, dapat lumalagi din yung workers. Hindi lang yung mga bossing na matataas yung rank, kundi dapat guys. Totoo, yun. Naku, buti naman. Kaya dapat talaga supportan ng mga school at mga gobyerno yung mga vocational at technical training. Parang hindi pala, hindi lang puro diploma, discarte rin. True, kasi not everyone can afford college. Although may kakaya naman, pero kasi, diba, hindi lahat kaya makapag-college. So talagang dapat talagang iyan natin sa SDG 8 na to, diba? SDG 8. Na tayo sa next ulit.
Ayan! Ako sa itlog Dapat side up lang. Bawal yung overcook. Parang trabaho din. Hindi pwedeng sobra sa stress o overtime. Work-life balance yan. Parang SDJ, promote decent work. Meaning, may tamang trabaho at tamang bayad. Kasi, pag sobra ka sa hard work, pero kulang ka sa bayad at pahinga, sustainable din. Alam niyo, parang seasoning. Kailangan sakto lang, hindi sobra, hindi kulang. Balance is the key lang. Kaya ang gusto ko sa future ko, may job ako na may purpose. And may time pa rin, of course, para sa family and para sa sarili ko. Eto na ang itlog maalat. So, this parang worker din siya minsan. Minsan, tough sa labas, pero hardworking sa loob. Tama, kasi kung lagi kang kabado, na mahihirapan ka sa grow financially. And by the way guys, SDG 8 also talks about job security. Hindi lang basta may trabaho ka, pero how stable and long-term is. Corn beef reminds me young worker. Ready to hustle, pero kailangan naman namin opportunities. Also, SCG8 encourages innovation and entrepreneurship. Kasi kung marami support sa kabataan, mas maraming bagong business idea. Tama rin. Imagine, kapag lahat ng youth may access, tsaka meron startup help, lahat sila makaka-access. Tama, diba? Ang dali makukuha ng opportunities. Kaya dapat hindi lang puro employment. Dapat may chances sa self-employment at small businesses. Tama. Kaya ako nandito sa talong para hindi sunog parang gender equality. Even ang treatment. Tama, SDG8 and SDG5 are connected for gender equality. Kapag may equal pay at opportunities ang girl, mas sumadami ang economy ng bansa. Tama. Kasi kapag empowered ang woman, mas maraming talent at ideas yung malalabas. At syempre, dapat hindi lang sa papelong sa actual work ng set of players, pero at may pantay na for promotion. Exactly. Kaya kapag may equality, mas positive lahat, diba? So, parang sa salong, kapag pantay, lahat pantay-pantay. Sa bagay. Tama. Other agencies need to take increases in non-finance lab to consider the hourly level discipline jobs. So we're taking recruitments for your lover to get us for faithfulness knowledge. Sa harap lang natin sa iyo, Panginoon, I pray that kung good na para to do things that will glorify you. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Ayan, finally, tapos na tayo magluto, so kakain na tayo mga sis. Pero habang kumakain tayo, syempre pag-uusapan pa rin natin yung about sa SCG8, okay? Okay! SCG8! Yes! Ang sarap! Parang decent work. Pag pinag-important, rewarding talaga. True, kaya gusto ko rin sa future ng trabaho ko, may purpose talaga, hindi puro sweldo lang. Same! Kasi ang SDG8, it's not about money, but it's about growth. Dapat lahat tayo sabay-sabay umaangat, pati na rin ang ekonomiya. Yes! Kaya dapat balance, lahat may chance, at wala hindi maiiwan. Parang breakfast natin. Lahat ng ulam. May abang! Yes! Siyempre may decent work, pero may oras pa rin na makapagluto, matulog, at mag-travel. Balance lang dapat. Tama. Yes. Speaking of balance, dapat safe din ang workplace. Walang toxic, walang negative treatment. Yes. Tama. Yes. At sana masuportahan ng mga gobyerno yung mga local business and yung youth program. Kasi di ba ito naman nagsisimula yung growth? At syempre, for paid ka rin para kumpleto ang decent income, para masarap ang almusal araw-araw. Yes! Kung gusto nyo mababa yung Diba? diba?